Nueva. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. Are you excited to be here? Okay, so we need to be excited every time we go to the house of God and worship Him. Kasi hindi lang natin i-worship at ma-experience ng God, but we will see each other once again. Amen? So masaya ka ba na nakita mo yung katabi mo? Wala kang katabi. Okay. So we praise God for His goodness because we are alive today and God has given us the opportunity to understand more His purpose sa ating mga buhay. Praise God. Can I invite you once again to pray before we continue? Father God, salamat po sa umagang ito for another privilege and opportunity to worship You, glorify You, exalt You, and higit sa lahat, Panginoon, is to experience Your presence, Your touch, at higit sa lahat, matanggap po namin ang message Mo na inilaan para sa amin sa umagang ito to empower us, to strengthen us, to give us a clear purpose in this life, Panginoon, so that as we grow and continue to live in this life, Panginoon, magawa po namin the very purpose why we are alive, why we are here on earth, para sa ganon, Panginoon, when we face You, ay masabi po namin o masabi Mo sa amin, good and faithful servant. At tunay nga, Panginoon, na sa pagtanggap Mo sa amin, na kami ay haharap sa Iyong isa-isa, Panginoon, ay may kagalakan kang kami ay tanggapin sa piling Mo magpakailanman. Kaya nga sa umagang ito, I pray that Your Holy Spirit ang siya pong mangusap, magturo, magpaliwanag, magpaunawa sa amin na mensahe na nais mong ibigay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so marami po ang nagpupunta sa church na hindi naintindihan why they go to church. So marami po sa atin lumaki, it is because our tradition, it is because ito yung ating nakita sa ating mga magulang o mga ninuno that Sunday is a time to worship the Lord. Pero papansinin po natin, hindi po lahat ay naintindihan na bakit nagpupunta tayo sa church. So mayroong iba pupunta lang talaga para pumunta lang. Kasi nga nakagawian na. So ngayon, ang tingnan po natin at gusto ko pong maunawaan po natin, we are here for a purpose. Amen? So kaya po tayo narito is not to change religion, okay? Because we are not a religion. We are here because God wanted us to understand our purpose. Bakit ba tayo ipinanganak sa mundong ito? Kung minsan nalulungkot tayo na bakit ba ako pinanganak pa sa mundong ito? Nasasabi yon ng marami o ng ilan kasi hindi nila pa alam ano yung kanilang layunin sa buhay. O bakit ganito ang buhay ko? O bakit ito pa yung napangasawa ko? O bakit ito pa yung naging magulang ko? So there are many things na we complain kasi nga we don't understand kung ano yung ating layunin. Paris kanina nung sinya ni Wilma, so happiness is not about what you have in this life. Hindi sa pera yan, hindi sa bahay at lupa. Kasi papansinin nyo, may gustong-gusto kang damit. Gusto mong bilhin o sasakyan, nabili mo. Akala mo masaya ka na, pero after a while, wala na. Lalo na yung damit, kung minsan di mo napapansinin. So real happiness is the byproduct of joy. And who is that joy? And who is the giver of joy? It is the Lord. It is the Holy Spirit. Kaya nga sa umaga pong ito, ako'y naatasan ng ating pastora to stand up here. Nasabi niya ay ako naman daw ang mag-share. So, I need to be submissive to our pastor. Okay, so this is how I wanted us to understand yung atin pong purpose, why you are here. Kasi po, pag nakasanayan na lang natin na pupunta tayo sa church o dito, magtitipon-tipon tayo, gagawin natin itong ginagawa natin dito, so hindi natin na-fulfill yung purpose.
dumaraan ng mga araw na hindi natin napufulfill yung purpose natin. Sabi ko nga po, I've been a pastor for 34 years. Ang tagal na, no? Dito lang yon sa Pampanga. Hindi pa kasama yung nagpastor ako sa Bulacan at saka po sa Rizal. Dito pa lang 34 years na. So more than half of my life, dito na ako tumanda. And I am now a senior citizen. At sabi ko, Lord, tama yung sinabi ni Wilma, there are times na nalulungkot tayo, nadidepress tayo because we compare ourselves to others. Alam niyo po yung mga contemporary ko, yung mga kasabayan kong kumpare, kaibigan, pastor, malalaki na sila. Okay lang sana yun dahil halos kaidaran ko lang, matanda lang ako ng ilang taon sa kanila. Pero yung mga bata, tulad nila Pastor Lotter, tulad nila Pastor Gerald Uy, yung mga bagong sumisibol na mga pastor ngayon, kung compare mo sa accomplishment ng mga kami at kasabayan namin at nauna sa amin, kung titingnan mo in a man's point of view, kahiyaya kami. Parang wala kaming ginawa. Ano? Parang wala kaming ginawa kasi sila libo-libo na kami. Tayo, ito pa lang. Ano? Pero alam niyo po, sabi ko nga sa mga kabataan pastor, alam niyo what is happening? Why you are growing faster than us? Because you are just harvesting. Kung ano yung binungkal na matigas na lupa ng mga naunang pastor sa amin, na inabutan namin, hindi ko po sinasabi to just to justify, but to encourage you na alam niyo po, to serve the Lord this time is more easier than before. Lalo na po ako, kumbaga sa I am a foreigner here in Pampanga. Pag nagsishare ako noon, nag-house to house ako. Every day yan, house to house. Sasabihin sa akin ng mga pinupuntahan ko, magsalita kang Kapampangan. Pag hindi ka nagsalita ng Kapampangan, go. Karapat ko. Di ba? Ako naman bigas sa mga Pampangan. Pwede mo nga ako ibenta at that time Pero alam niyo po, it is by the grace of God from 1988 when we started to come here hanggang ngayon po, kahit papaano, hindi nyo na ako may bebenta pag nagsalita kayo ng Kapampangan. Makapagsalita na ako ng kahit balibid. Palipit, At higit sa lahat, ang kinatutuwa ko po sa Panginoon at pinagpapasalamat, I was able na manatili for 34 years in serving God. So hindi po madali. Hindi po madali. May aso kami noon ang pangalan fasting. Kasi kaya siya fasting. Kung kami fasting, di si fasting. So pero alam nyo, naging lesson ko kay fasting. Nung nagsisimula po kami, uso kasi noon mga banner pa wala pang tarpaulin noon at that time. Pag pinalettering ko, mahal din. Ang kaya lang bilhin ng halaga binenta ko si fasting, ang kaya lang bilhin ng halaga niya, yung tinatawag na, hindi ko na nakalimutan ko na rin pangalan noon, yung ginagawang mga banner noon. At ako lang ang nag-paint. Ako yung nag-lettering. That was the first crusade na ginawa po namin sa Del Pilar. The reason why I'm sharing this to you, sabi ko nga, hindi po ganoong naging madali ang buhay paglilingkod sa Panginoon. There will be struggles. There are a lot of struggles sa pagiging mananampalataya natin. You know why? Kasi ayaw ng Diablo na mahiwalay tayo sa Kanya. Ayaw ng Diablo na mapalayo tayo sa Kanya. Ayaw ng Diablo na ang Panginoon ay maging matagumpay sa buhay natin. Alam niyo ba yan? Na talagang makikita po natin the purpose ng Panginoon sa ating buhay ay ipinakita niya sa pamamagitan ng isang tao. So ngayon, sa atin matunog na madidinig natin yung G12. Which is, ang ibig sabihin ng G12 is the government of 12. And it is about a man. It is about a man na in Genesis chapter 3 verse 15. Salamat.
ano nga yung Genesis 3:15. Alam niyo po, nang magkasala si Eva at si Adan, that's a part of my introduction. God made the promise right away. Okay? So, saan nagkasala si Eva at si Adan? Sa pagsuway, sa pagkain ng bunga ng puno ng pagkakilala at mabuti. But, makikita po niyo, the grace and mercy of God, immediately, hinanap sila ng Diyos. At ang sagot ni Adam, nagtatago sila. Nakatapis na sila ng dahon ng igos, pero anong ginawa ng Diyos? Sila ay sinuotan ng balat ng hayop. So pagpapakita na kailangang mayroong magsakripisyo para may maisuot sila. Hello? Para matakpan ng kanilang kahihiyan. And in Genesis 3:15 nga, nangako agad ang Diyos ng solusyon sa problema na kasalanan ng tao na ang sabi po doon, ang binhi ng babae, okay, ay may ipapanganak. Ano, yun nga. Asan na ba? Diyan na ba? Wala pa. Okay, so, yun nga po, God has a promise na from the seed of a woman. Okay? And that seed of the woman, alam natin, pag binasa po natin ng Luke chapter 1, na-fulfill po yan through Mary. And at ilan po ay si Jesus Christ. So if G12 is about a man, okay, so ano po ang mensahe nito sa atin? Ang message po nito sa atin is, Jesus is the only Savior of the world. Sabihin, Acts chapter 4, ang sabi po doon, wala pong pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, Jesus brought a clear message sa atin po sa pamamagitan ng paanong paraan? By offering His life. Kung paano kay Adam at kay Eva, pumatay siya ng hayop, kinuha yung balat, isinuot sa kanilang at tinakpan ng kanilang kahihiyan, ang Panginoong Hesukristo, He offered His life. Amen? He offers body to die on the cross para po tayo ay magkaroon ng katubusan. Amen? Hindi lang takpan ng ating kahihiyan, kundi alisin at linisin ang ating mga kasalanan. Kaya nga, dito po gusto kong makita natin, this is the message. And the model is, for 3.5 years, makikita po natin na may ginawa si Jesus. Ano po yon? He chose 12 disciples. Siguro, memorize niyo kung sino sila, no? And one popular is Peter. Okay? John and James. So ito yung mga popular. Pero nariyan si Matthew, nariyan si Bartolome, nariyan si Judas. O sa madalit salita po, Jesus Christ is not just a message, but si Jesus Christ din po ay makikita natin dito, siya ang nag-model. Okay? As a man, He modeled the purpose of God sa kanyang buhay para sa atin. Hello? Di ba mahilig tayong manggaya? Hello? Makikita mo yung mga, lalo na sa mga talent contest, may nanggagaya kay Michael Jackson. Akala mo talaga buhay si Michael Jackson, no? Elvis Presley, and kung sino-sino pang mga sikat. Because they idolize and model them. Kahit minsan, kahit hindi na sa mga contest na ganun sa pamilya na lang A father becomes a model to a son, and a mother becomes a model to a daughter. Kaya yung expression na kamukha ka ng nanay mo, kamukha ka ng tatay mo, so kaugali ka ng tatay mo, kaugali ka ng nanay mo, so it's a common expression na nadidinig natin. Why? Because the parent, the father and the mother becomes a model. Hello? At siguro tayo po dito, kung i-assess natin, pag-aaralan natin, all of us
meron tayong ginawang model sa buhay natin. So kaya po, it is very powerful to know that Jesus came here not to be a Savior only. Okay? Not to be Lord only, but to be our model. Hello? Hello? Kaya nga, makikita po natin dito, why? Because gusto niya po tayong dalin sa pagganap ng atin pong mga purpose. So si Jesus sa kanyang pagparito, makita natin, the only thing that He does is to fulfill the purpose of God. Okay? Mula po sa kanyang kapanganakan hanggang doon sa krus, wala po siyang ginawa kung hindi gawin ng kalooban ng Diyos. Marami ba siyang struggles tulad natin? Yes. Siya po ay sinikap patayin kasi silang pa lang niya o about 2 years old. Lahat po ng mga bata sa paligid ng Bethlehem, sa buong Bethlehem at mga kapaligiran, pinapatay po ni Herodes from 2 years old down. Why? Kasi Satan was opposing the purpose of God sa buhay ni Jesus Christ. Pero siyempre, God has a plan. Kaya bago po mangyari yon, pinapunta muna sila sa Egypt. And on and on and on and on. So makita natin, He lived like us. Nung siya po ay nabubuhay, the only difference po sa atin, hindi po siya nagkasala. Why? Kasi nga po, He fulfilled the purpose of God sa kanyang buhay. So tayo sasabihin natin, pag pinulfill ba natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay, hindi na tayo magkakasala. No. We can still sin. But the big difference, nagkakasala ka na lang, hindi ka makasalanan. That's the two different words. Ibig sabihin, there are times na nagkakasala ka o nagkakamali ka, but not you are living in your sin. Amen. Are you following me? May natututunan po ba tayo? Okay, so, kaya po si Jesus is not just a model, but He created a movement. Ano ibig pong sabihin nun? So, hindi po natigil ang pagdi-disciple sa 12 lang. Hello? Andiyan po ba kayo? But this 12 na later on ay naging 11 kasi nagudas nga si Judas na ipalit si Matthias sa Acts. Pero makita po natin, sila ang nangalat sa buong mundo ng Ebanghelyo. Kaya nga, lumabas na po yung ibang mga alagad o mga apostle na naging bunga nila. And one of the apostle na sabi nating naging matinding bunga nila is si Paul. Are you following me? So, if we will read our Bible, makita natin, our New Testament Bible, makita po natin na ganoon tumakbo ang buhay ni Jesus Christ. So, hindi lang po siya naging, sabi ko nga kanina, naging tagapagligtas natin when He died on the cross and rose again after 3 days, but also live a model sa atin. So why I am emphasizing this? Kasi nga po, thank God sa Kanya pong pinasimulan dahil tayo ngayon mananampalataya. Hello? Kasi can you imagine, it started in Jerusalem, and around the world, people are hearing the gospel. May mga nagtatanong noon sa akin, paano yung mga taga-bundok, pastor? Alam niyo po ba ngayon, yung mga taga-bundok, minsan, mas nakaka-challenge po yung kanilang commitment kaysa sa atin. Lalo na in China. In China po, in Vietnam, communist. Yung kalahati po kasi ng Vietnam is communist. In Burma, in Laos, kung saan may mga communist, talaga. Alam nyo, if you will read sa Google, mababasa nyo na yan, mga Christian suffering. Po ninyo yan at mababasa ninyo. Yung mga Chinese, kasi laki po ng China binabawalan po silang mag-worship. Meron silang mga legal churches, pero they are limited to do kung ano lang yung kanilang gagawin.
Malalaki yung church. Pag makikita po ninyo sa China daw, ano? Malalaki yung church nila. Iba-iba rin yung relihiyon. Pero, they are controlled by the government. Why? Because China is a communist country. So, bakit ko po binabanggit ito? Because of what have Jesus done, ano, yung modeling. Alam niyo po, yung mga Chinese, nagagather po sila sa mga imbornal, nakalahati ng kanilang katawan nakalubog sa tubig. Just to worship the Lord. At ang matindi po dito, ano, it is not just for an hour sila nagtitipon. Kung hindi man gano'n, pupunta po sila sa malayong bundok na walang makakadinig sa kanila, doon sila mag-worship. And they spend the whole day. Hello? Sabi ko, grabe ang kauhawan. May mga kaibigan po ako missionary sa China at ito yung kanilang ipinapatotoo. Meron naman po na wala silang mapuntahan, kundi nagtitipon-tipon lang sila sa bahay. They worship God without a voice. Hello? Imaginein mo yan, no? So, sumasayaw silang ganyan. Sa worship, nakataas ang kamay nila, umiiyak sila, pero walang boses na madidinig. Bakit? Kasi pag may nakadinig, dadating na yung mga pulis. So kung titingnan po natin, this is the result, the effect of the modeling na ginawa po ni Jesus. Hello? So bakit ko po ito pinapatotoo sa atin? Bahagi ng ating message sa umaga pong ito. Kasi po makikita natin, tayo ng mga, lalo na po yung mga Amerikano na siyang sabi natin, nag-culturize ba yun? Nag-colonize at nag-iwan ng kultura nila dito sa atin na ang pag-worship sa Lord, yung pumunta ka lang ng Sunday sa church. After that, tapos na. Kaya sa Amerika, kahit ang lalaki ng mga churches po nila, pero ang dami pang hindi mananampalataya. Pero tingnan po ninyo, ang lalaki ng churches nila. They are mega churches, but still America, ngayon, pabagsak po ang moralidad nila. Hello? Are you getting this? So, pakisenyasan mo ko ha, baka ngayon lang ako nagsalita, baka mapasobra ako. And then, dito po, hindi lang siya nag-iwan ng model. That becomes a movement na hanggang ngayon nga po ginagawa ito. Kaya meron tayong G12. Though there are many opposition and critical comment on the G12, but this is the model na iniwanan ni Jesus. He establishes a government of 12 na bakit po? Because it has a system. May sistema po. Hindi ba parisan natin noon, bara-barabay tayo. Tsaka isa pang dahilan bakit ngayon yung mga bagong pastor, they grow fast, because they are now in the G12 vision. They understood ano yung model na iniwanan ni Jesus. Ano yung system na meron si Jesus. On our days, wala namang ganyan. Kanya-kanya kami noon. Hello, agawan pa nga ng nag-a-attend. Doon ka na lang sa amin. Mas kami doon. Mas pogi pastor doon. Doon na lang sa amin, aircon din sa amin. So hindi na po nag-evangelize, kundi kung sino na yung nag-a-attend. So kaya po ang kawawa nun, yung mga maliliit, lalong lumiliit. Hello? So kaya po dito napakahalaga nito. Yung system po is very important. If we are doing things without a system, wala po tayong kapupuntahan. Hello? That's why we are developing this, we are adapting this G12. Kaya po ito sineshare ko sa atin. Gusto ko po maintindihan ninyo, every one of you is important. You know why? Because God called you. If you're not important, you're not here. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Bakit? Tingnan po ninyo, Because you are handpicked by God. You are handpicked by God. Bakit hindi si kumaring ganito? Bakit hindi si kumaring ganyan? Bakit hindi si kumparing ganito? Hindi si kumparing ganyan? Mas magaling siya sa akin.
Magaling siya magsalita, mas matalino siya. Bakit ako? Hello? Hello? So we have the same question. Bakit ako, Lord? Ako nga, nung nagpastor ako, nadaranasan ko na yung hirap eh. Talagang, dahil ang nanay ko nag-pray, gumaling lang siya, kahit sino sa mga anak niya, bibigay niyang maglingkod sa Lord. Kasi nung dalaga siya, may pangarap siyang magpastora. Nag-asawa. Doon sa dati naming reliyon, bawal ang babae o pastora na may asawa. So, kaya po, yun ang naging prayer niya. Kaya kalain mo ba namang ako pala yun? Hello? Mas matatalino yung kapatid ko. Pero later on, pagka nung nahihirapan na kami, talagang wala kaming makain, talagang imaginein nyo na yung pinakamahirap na sitwasyon. Kumakain ng kanin na panis, pero hindi na isinangag lang uli. Ulit-ulit yun. Yung talbos ng kamote, hindi na talbos, kundi dahon na. So yung talagang, ay grabe po nun. Kaya sabi ko nga, Lord, ako nagyo. Nag-apply din po akong magpunta ng abroad. Hindi pa uso yung text na yan. Wala pang cellphone nun eh. Ang address kong ginagamit yung sa nanay ko. So meron akong 3 telegram na ipinadala sa akin for immediate departure. Doon sa mga in-applyan ko previously. Pero alam niyo po, pagtanggap ko noon, sabi ko, hindi ko na ito kailangan. Tinapon ko agad sa basura. I have decided to follow Jesus. May pagkain o wala, may pera o wala, may kalusugan o wala, habang buhay, follow Jesus. So kasi po talagang I was very tortured by the enemy sa sitwasyon namin. Ang hindi ko makalimutang isa ay yung anak naming si Paul, ating gabi nagising. Just, gusto ko lang po ipakita sa inyo yung nung nagising siya, nakakapagsalita na siya ng mga putol-putol. Mihingi siya ng dede. Kasi inawat na siya ng nanay niya. So ngayon, tayo naman ako, timpla ako sana. Pagtingin ko sa lalagyan ng gatas, actually, nag-improve na nga sa kanya kay Abe, twin lang. Natatandaan pa ba sino umabot doon sa twin? Ng Nestle twin. So kay Abe, tapos nag-improve kay Paul, naging beer brand. Meron ng brand, beer nga lang. Okay. So, ngayon, pagtingin ko po doon sa lalagyan, walang laman. So ngayon, talagang tinignan ko yung asukal, wala na rin laman. Talagang, inuugasan ko po yung bote ng kanyang dede, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ano ba naman to? Di baling ako na lang magutom, wag lang ang pamilya ko. So inuugasan ko yung bote, umiiyak ako. Nilagyan ko ng, wala pa rin mga minerals noon. Deep well lang. Lagay ng tubig. Pagkatapos, pinadede ko sa kanya, ang sarap ng dede niya. Pag dede niya, tulog na tulog, himbing na himbing. Talagang, hindi na ako nakatulog magdamag kasi pinagmamasdan ko sila. Sabi ko, Lord, ganito ba yung buhay na maglingkod sa'yo? Puro na lang ba hirap ang aming daranasin? But the good thing about that is, nalagpasan namin ng pamilya ko yun. And I am here today, faithfully serving the Lord. At ang maganda po, inaayos ng Diyos, hindi lamang ang isang church, kung hindi ang buong kanyang iglesia, hindi lang dito sa atin, kundi sa iba't bansa din. Itinuturo niya ngayon yung sistema na nagiging movement po ngayon. Ang maganda ngayon, tulungan ang mga churches. Hindi na po yung pangalan ang tinitingnan, kundi ano ba yung ginagawa mo. Amen? Are you in the movement? Are you following the model of Jesus? So if you are, we are here to help.
Nakita po ba natin? Kaya po alam nyo, nagiging strong ang grupo ng mga mananampalataya, not only one local church, if they involve themselves to the movement of Jesus. Kahit po tayo dito, alam nyo po, gusto kong patunayan yan, dahil nung 2020 o before that pa, pero hindi ko na ikukwento yung before dahil masyado nang hahaba. In 2020, I was diagnosed na meron nga, alam naman nyo na to, pero gusto ko lang ipakita sa inyo, how yung ating connection, how yung ating sinamahang movement, how when we follow the system of Jesus, malaking kapakinabangan sa bawat isa sa atin. Hello? At kung gagawin din natin yun dito sa atin, we will become a strong local church that will be a blessing sa mga hindi pa nagsisisampalataya. Bakit? Kasi makikita nila yung unity sa atin eh. Hindi nila makakalimutan yung connection, yung relationship, hindi nila makakalimutan yan. Hindi po perfect yung grupo ng G12 network natin, Pero, alam niyo po, yung relationship, iginagalang ng isa't isa. Okay, so, yung sinasabi ko pong network is a group of different churches po ito. Malaki, maliit, nagsisimula pa lang, andyan po, kasama. So, gusto ko lang ipatotoo sa inyo na the goodness of God, sabi ko nga, when I was diagnosed to have a 3 bara ng puso, 295 at isang 100%, at tapos yung 2 palang valve ng puso ko, sira na rin. Alam nyo, kailangan ako maoperahan, ma-bypass. Okay? So sabi nila, nung doktor, nilabas daw yung puso ko. Talagang tinanggal. Ini-imagine ko talagang hinaano na lang ako sa machine. So and then they repaired the valve. And then kumuha sila dito mula sa hita ko hanggang sa binti ng ugat para i-bypass yung bara. So to make the long story short, I need money. Siyempre. And sa kabuuang 2020, kasi po from February hanggang November, balik-balik po ako sa ospital. Sabi nga, Lord, ano ba to? Akala ko ba pag na-operahan ako, okay na. Mukhang mamamatay na yata ako dito eh. Lalo na po yung last 14 days ko na in-stay ko sa AUF ICU. Pero alam niyo po na ang nakita ko is the goodness of God. Alam niyo po bakit sinasabi ko to? Kasi buhay pa ako. Gusto ko nang mamatay pero hindi ako mamatay. And God provided every single expenses na meron po kami. So it's about, kung sinusuma ko nga po, it's about 2 million on 2020 only. And then after that, alam niyo po, nag-maintenance ako. So, sinasabi ko po ito kasi I want you to understand the purpose of relationship, okay, and unity, and being connected. Now you are connected. Ang kailangan na lang po natin ay talagang magkaisa sa pinapagawa ng Panginoon. So, alam niyo po ang mga tumulong sa akin? Itong mga churches na ito. Alam niyo, isang hindi ko makakalimutan, yung ating pong mentor, si Pastor Alvin, dinalaw ako dito. Tapos sabi niya, Pastor, may nagbigay sa iyo ng pera, ayaw ipabanggit yung pangalan. Hindi ko binilang yan kasi hindi ko na inalam kung magkano. Pero eto, alam niyo po, nung bilangin ko, 100,000. At hindi ho minsan nangyari yon. Ganun po dumadating yung and up to now, na nagme-maintenance po ako, hindi ko po pinagyayabang ito, but this is my testimony. God taught me a lesson again, at ang sabi sa akin, lahat ng pera na papasok sa iyo o tatanggapin mo sa iyong kamay, whether pambilihan ng gamot o whether saan man yan patungkol, alisin mo yung para sa akin. So yung 10%, inaalis ko lagi po yun, plus yung offering na binibigay ko, which is,
ano yung dinidesire ng heart ko na ibigay. At alam niyo po, mula po nung 2020 na yun hanggang ngayon, every week, hindi po ako nasisiro ng tinatanggap. Bakit ko po ito pinapatotoo? It is because when you are in the movement, you are in the presence of God. Hello? And when you follow the system, hindi ka po magsisisi. Hindi ka mawawala. Kasi alam niyo po, yung pambili ko ng gamot, kulang. Sabi ko, Lord, aalisin ko pa ba yung 10% dito? Aalisin ko pa yung offering dito? Kulang na. Pero alam niyo po, doon ako pinatibay ng Panginoon. So talagang binibigay ko po. So darating yung mga araw, almost malapit na yung linggo, wala pang dumarating sa akin, pero hindi po darating ang linggo na hindi ako nakatanggap ng blessing. Kaya yung asawa ko, hindi na nagwo-worry sa sa maintenance ko. Hindi na nagwo-worry sa pambayad ng telepono. So, why? Because God is faithful. Amen? So there are still struggles. Lalo na ako sa my health. Sabi nga ni Wilma kanina, ang money is not the real wealth. Possession of material things is not the real wealth. Ano yung tunay nating kayamanan? Is our health. Our joy in serving the Lord. Okay? So, before I close, marami pa akong gustong sa atin. So alam niyo po, when you are in a system, okay, there is a process na kailangan din tayong sundin. Hello? So parang ang school natin, there is a system. Di ba? Ang education dito sa atin sa Pilipinas ay mayroong sistema. Meron tayong tinatawag na DepEd. Ano ang sakop niya? From, nursery ba yun? O kindergarten. Kinder hanggang K-12 ngayon. Tapos, may iba yan, magiging CHED. College Education. Ano yung kasunod doon? Ayun, College Higher Education. Ngayon, meron din siyang sistema. Ano yung sistema? Mag-i-start ka sa Kinder 1 to K-12. Merong mga schools na kung talagang magaling ka, you will be accelerated. Ganon din sa college, sa higher degree. Pero there is a system that they follow. Hello? So ibig sabihin, system must be adapted in life. Hello? So ang pagpapamilya, meron din simple system. So kaya makikita po natin, you will not be upgraded if you will not follow the system. Hello? So, hindi po pwede yung hindi ka mag-aaral pagkatapos pagpasok mo, kung ilang taon ka, yun na yung agad papasukan mo. No? Hello? So why I am emphasizing this? I am emphasizing this because without a system and the process, we cannot fulfill and we cannot be established in the purpose that God has intended for us. Kasi maraming mga abala dyan na gagawin ng kaaway sa atin. Alam nyo, I am happy today kasi in the time na ako po ay nasa karamdaman, talagang na-depress po ako. Kala ko mababaliw ako. Pag iniiwanan ako ni Sister Mila na nagpupunta, ni Pastora, pag nagpupunta sa labas, ng kanyang mga halaman, talagang sumisigaw po ako. Parang yung hindi ko maintindihan. Talagang sigaw ako ng sigaw sa kanya. Tinatawag ko siya. Ayoko na wala akong kasama sa loob ng kwarto. Dumating nga po ako sa punto kagaling ng ICU. Hindi ko alam, hindi ko na kilala yung bahay namin, kwarto namin. And I am asking the Lord, why? Lord, bakit ko nararanasan ito? It's a natural thing, pag tayo na sa ganung sitwasyon.
Sabi ko, Lord, tumanda na akong ganito sa paglilingkod sa iyo. Bakit inalaw mo pa na narito ako? Hello? Pero one thing I've learned, God is still faithful. And sabi nga niya sa akin, I will not leave you nor forsake you. And it's true. 2022 na tayo ngayon. Ito ako. Yeah? Actually, nagpa-pray na ako kay Pastor Lothar na mamatay. Hindi ako mamatay. Ano, naging comedy tuloy yung pagka-pray sa akin eh. Ano? Nung pinagpe-pray niya ako, dumiretso ako ng talagang unat na unat. Tapos sabi ko, Lord, ba't di ako namamatay? Nakapikit ako eh. Doon dumilat ako, bakit di pa ako namamatay? So, alam niyo po, those are experiences na nakita ko, na sabi ko, after that, right now, yes, there are discouragement na dumarating sa buhay ko. Pero, one word that keeps me going, be faithful. Lord, help me to be faithful. Yes, there will be many struggles, there will be many discouragement, at yun, kaya tuwa ko doon sa sinabi ng manugang ko na message eh, do not compare yourself to others. Mas gwapo sila sa akin, ano ang karapat ko? Hello? Artistahin sila, ako pastorin. Praise God. So kaya po sa umagang ito, I am encouraging every one of us, okay, na patuloy pa nating maintindihan yung digital vision. At mangyayari lamang po yon if we will participate. Hello? Actually, participation itong iniiwasan ng marami. Ay, ayoko ma-involve. Ay, ayoko sumali. Ano? Ay, abala yan. Makakaabala yan sa akin. Alam niyo po, when you participate, alam niyo ba ang resulta sa ating buhay? You will improve. Sabi nga ni Pastor Lothar dito nung Friday night, napunta siya sa Baguio, pinadala ko siya sa Baguio. Sabi niya, ba't ba ako dito napapunta? Eh, ang gagaling daw mag-English ng mga tao doon. Yung matatanda. Sabi niya, kahit baluktot yung mga yun, matatanda na. Ang tatata sa sa English at hindi makaintindi ng Tagalog. So, ang ginawa daw niya, nag-aral siya. Na kahit mali-mali yung grammar niya, na ang critics niyang number 1 ay yung dalawang anak niya, nagpatuloy pa rin siya. So, ano ang naging result? He improved. Kasi hindi pa siya ganun kagaling mag-English, tulad ko. Noon po ay nagkaroon kami ng ninong na Amerikano. Pag bibisita siya diyan sa biyenan ko, susunduin ko sa hotel, ang sasabihin ko lang, come on, Papa James, we will go now. Okay? We will take a bus here. Tapos, yung buong biyahe na yon, hindi na kami mag-uusap. Kasi wala na akong sasabihin. Eh, yun lang bababa, hindi ko masabi kung paano kami bababa in English. Pag naalala ko po yung tawa ko ng tawa. So sabi ko nga, I need to improve myself. Hanggang dinala po ako ng Panginoon sa kanyang biyaya, dinala ako sa mga churches na puro English. I spoke to a church in Oklahoma, puro Amerikano. First time in my life. Sabi ko, kaya kung di ako mag-aaral nito, wala akong sasabihin. Tatayo lang ako doon. Hi, hello, how are you? Ganun lang, So kaya po, ito ang sinasabi ko to, kasi when you participate, when you involve, you will improve. Second is, you will discover your potential. Magaling ka pala. Ito pala yung kakayanan mo. Bakit lumabas? Because you participate. You involve yourself. Amen? Kasi makita po natin, when you involve yourself, you are interacting. Hello? Nakikiugnayan ka, nakikisama ka, nafi-fill in mo kung ano yung kulang at doon ka karapat-dapat. So halimbawa makita mo, ito yung kulang, so ako ang gagawa niyan. Hello? Magsisimula po tayo sa mga
simpleng partisipasyon. Halimbawa po dito, sabi ko nga kay Pastora, huwag ikaw ang gawa ng gawa. Hindi, kaya mo namang gawin eh. Pero sabi ko, tulungan natin yung mga kapatid na makita nila yung part na pwede nilang gawin. Hello? Hello? Paaris nito, ting umaga ng linggo, talagang nagmamadali siyang inaayos. Eh kung merong magaling sa inyo sa arrangement ng physical arrangement, Sabado pa lang ng gabi, Pastora, ako na ang gagawa niyan. That's we call a simple involvement. Hello? O kulang na yung ating backup. Pwede ba ako mag-back up? Okay. And then, another is, ay, may training pala. Kaya lang, meron akong lakad eh. Meron akong ano. So ngayon, start to what? Arrange your lakad, schedule. Paris po nung Friday, ang ganda ng tinuro ni Pastor Lothar. Yeah, Brother Junior? Nabuhayan ka ng dugo? Oh? Ako, nabuhayan ng dugo, kaya ako nakatayo ngayon eh. Hello? So kaya po, yan, lalabas at lalabas yung kakayanan mo. And it's not too late. Don't bother yourself sa edad mo. Ako nga, sabi ko nga eh, Lord, ano ba naman to? Tanda ko na. Ang Baguio po, mas marami sa atin. Ang Pangasinan, mas dumadami pa sa atin. Ang Hong Kong, mas dumadami pa sa atin. Alam niyo ba na ang Hong Kong, mayroon na pong 2 church sa Hong Kong? Tayo. Yung nagka-problema lang po sa Macau. Pero sa Hong Kong, yung church natin doon, 2 na. Nanganak na. Sabi ko, Lord, daig pa ako ng mga pastor na ito. Don't compare. No, sabi ko, I am a failure. Pero sabi sa akin ng mga, lalo na si Pastor Lo, you're not a failure. Bunga mo kami. Kundi dahil si Pastor Gerald nga, Pastor, sabi niya, Daddy tawag niya sa akin eh, Dad, kundi dahil sa iyo, wala ako. Kasi kundi dahil sa iyo, wala si Pastor Lothar. Hello? Hello? Parang ganun lang din po yun. Kung hindi ko napangasawa, si Pastora Mila, wala si Abe. Walang asawa si Wilma. Hello? So kaya pagka tiningnan mo yung plano talaga ng Diyos sa buhay mo, God has a real purpose sa atin pong mga buhay. And then sabi ko nga, I am so thankful na siya ang napangasawa ko. Yung amin pong pagsasama, hindi naman ganun kaganda. Hindi po kami bed of roses or whatever, Pero alam niyo po, pag nakikita ko yung mga anak ko, I am so thankful that he is my wife. She is my wife. Hindi lang po ako vocal, hindi lang po ako vocal at hindi ako malambing. Pero alam niyo, every time na nagpe-pray ako, every time na nagmumuni-muni ako, I am so thankful. Why? Because ito nga po yung resulta. At in connection, sabi ko nga, kung hindi siya ang naging asawa ko, kung hindi ito ang naging pamilya ko, wala ako dito sa Pampanga. Hello? Hindi ko kayo kilala. Hindi ako naging part ng buhay ninyo. Amen? So kaya I'm so thankful that I belong to a church like this and you are here and God entrusted you to me. Amen? O makikilala ko ba si Maring Dina, magiging kumari ko pa. Amen? Bawat isa sa inyo. Kaya natutuwa po ako na talagang ang Panginoon is continually fulfilling my purpose in this life. So, kaya po ngayon, ayoko nang magmadaling umuwi kay Jesus. Hello? Okay? So, after 60, I am excited. Masarap pala yung, sabi nga, life begin at 60. Not by 40, but 60. So, I am excited for many things.
And higit sa lahat, because I am in the vision, I am in the system, I am following the model of Jesus, I am in a network, a group of believers who follow our Lord. And He continually reveal my potential, okay, so that I can serve Him more. My question is this: do you want to discover your potential? Be involved. Okay? Wala pong sapilitan nito. It is a personal commitment na gagawin po natin. Why? Because this is God wants us to do. Hindi dahil sinabi ni ganito, sinabi ni ganito, kundi sasabihin mo, Lord, yes, Lord, I am willing. Ang ganda ng awit natin, yung Refiner's Fire. Diba? Pwede bang taas mo ng konti? Yung key. Masyadong mababa. So, it is like a prayer, ano ho? So, we can all stand. Sabi po doon is, purify my heart. Let me be as gold. Tapos anong pagkasunod doon? Pure gold. Okay, so makita po natin, so we are compared to a gold. Bakit? Alam niyo po, ang gold ay pinoprocess. Pag nakuha po ang gold, hindi naman yan, hindi naman agad yan mamahalin. Ito pinoprocess po yan. At ang sabi nga ng Proverbs, it took 7 times para dumaan siya sa apoy. Habang dumadaan siya sa apoy, tumataas yung quality niya. Amen? Ganon din po tayo. Everything we are experiencing in this life, okay, is like a fire. Na nagpapadalisay, nagpapataas ng ating value, ng ating quality. Amen. Sige po.